So yun na nga ano, at nalipat na. Nalipat na yung ano no, bali yung ano, tawag nito, nalipat na yung assignment ng Cebu Pacific no, Nuasibgo dito sa may Terminal 2. So it's actually my first time na makapunta or makalapag dito sa terminal nila sa Terminal 2. Nakapunta na ako dito pero nag-vlog lang dun sa labas. Pero yung makapasok dito sa Terminal 2, ito pala yung loob. Okay. So welcome Terminal 2. So grabe no, change is happening talaga no. Change is ano. So change is constant or change is happening talaga sa pamamahala nitong San Miguel Corporation no, ni Ramon is ang di ba? Kasi kapag Cebu Pacific kasi mapa Cebu man or mapa Cebu Pacific talagang ang kanyang landing area ay Terminal 3. Pero this time Terminal 2 na siya no, Cebu. So ibig sabihin ano pala to no, parang random ang datingan nitong ano natin ngayon, NAIA no, or Ninoy Aquino International Airport like ano siya, depende kumbaga, depende sa panahon, depende sa pagkakataon, kumbaga panahon lang ganun. So ito pala yung loob ng ano no, yung arrival area ng Terminal 2. So try nating umakyat pa doon sa unahan, tingnan natin kung anong meron doon. So ibig sabihin hindi na natin kailangan magsakay ng AirAsia or PAL para lang maka-experience dito sa Terminal 2. Para makalapag at makalapag. Galing. So ito pala 'yon. Well, ano siya na parang mas malaki siya compare sa Terminal 4. I think although di pa ako napunta sa Terminal 4. Sa Terminal 1 naman, di pa ako nakaka-try din. No? Basta it's my first time na maka-landing dito sa NAIA International Airport na hindi siya sa Terminal 3. Okay lang, no? Maganda yung gano'n, no? Yung random. Depende sa pagkakataon at panahon. Kasi, yun nga, ma-experience natin. Dati kasi parang gusto kong maka-experience na lumapag dito sa sa Terminal 2, makadaan sa kailang arrival area or sa departure area. So yun, kailangan ko mag-book ng ticket via PAL or so AirAsia kasi nga to, parang exclusive no sa dalawang aircraft or dalawang airline which is PAL and Cebu Pacific, PAL and AirAsia. Pero this time kahit pa Cebu Pacific nakalapag pa rin tayo dito still. So meron ditong kaunting upuan. So, konti lang no, medyo minimal na talaga yung datingan sa airport ngayon. Pansin ko lang no, even sa Terminal 3 galing. So napaka no, naninibago lang ako. I don't know kung maganda ba siya. Kayo sa tingin niyo, sa tingin niyo diyan? Good ba siya? Maganda ba itong ginawa ni Ramon Isang na minimalist na lang yung airport natin, yung ating mga terminals, like less crowded, or meron ba siyang disadvantage or advantage ba siya sa atin? Ano sa tingin nyo? Grabe, mas spacious. Alam ko to, I mean hindi ako sure pero tansya ko nung hindi pa si Ramon Isang ang namamahala dito, hindi pa yung San Miguel Corporation ang nagmamanage nitong Manila Airport natin. Siguro itong Terminal 2 na to dito sa may arrival area na to is marami itong dito, upuan, siksikan, crowded, no? Magulo, chaotic, mga ganun. So yun no. Hindi tayo pala makakit doon kasi siya, arrival area na sa unahan or departure area ba yun? Anyway, okay lang yun. At naka-experience na rin na makadaan sa Terminal 2. And try natin mag-explore sa may
pinaka ano nila no, pinaka parang shopping center no. May mga dining in shops and restaurants. Kumbaga, ituturo ko na kayo dito. Sama na tayo, no? Magtuturo tayo dito sa area nila. So, saan ba mas maganda? Dito na lang siguro. Di ba, no? Very minimalist. Ang galing lang. Wait lang, atin na pa natin yung iba ditong ano, lugar. Yung pinaka-space nila. Ang galing. Basta dito sa ano, Manila Airport, dito sa NAIA International Airport, tatlong airport to dito no. I mean terminal, like Terminal 1, 2, 3 and 4. So yung Terminal 1, sa mga hindi nakakaalam ha, Terminal 1 is ano siya, international flights, tapos pati ano, lahat ng mga ano, lahat ng PAL, Philippine Airlines na mga international flights dito doon sa Terminal 1 ang lapag, tapos ibang mga airlines din no. Like papuntang China at kung saan pa. And sa Terminal 2 naman, so ano, so nagiging exclusive talaga siya. Before I don't know kung ngayon may changes na kasi di ba? So hindi ko alam kung anong mga changes. Basta dati, as far as I know, Terminal 2 is exclusive for domestic flights ng Philippine Airlines and AirAsia. Tapos ang Terminal 3, yun yung pinakamalaki. Yun na yung ano, nagki-cater no, or yung ano, nagki-cater ng mga arrivals and departure ng Cebu Pacific, domestic and international. And of course, mga international airlines din no. So sa Terminal 3. And Terminal 4 is yun po yung mga maliliit na mga aircrafts and mga cargo planes, mga gano'n no. Mga cargo planes, mga maliliit na aircrafts, mga propeller plane madalas, at yun sila ay mga ano lang, mga short distance flights like mga Manila to Coron, Manila to yun, Legazpi, mga AirAsia, di ba? Hindi ko pa alam kung ang Cebu Pacific is ano ba din, naglalapag din ba dun sa ano, Terminal 4. Parang yata no, o parang basta maliliit as far as I know, mga maliliit na mga aircraft when mga short distance flight. So Terminal 4 yun na yung pinakamaliit na airport, I mean terminal. Okay, ayan, very minimalist, nakakahanga lang. Amazing no? Kaya naman pala maging ano no? Maging maluwag, kaya naman pala maging malinis, kaya naman pala maging hayahay, maaliwalas no, sa paningin, di ba? Kumbaga tayo kasi no, sinanay talaga tayo ng ating mga management dito sa Pilipinas na siksikan, masikip, rambulan, very chaotic, very crowded. So dito may mga bays no, Bay 1, Bay 2, Bay 3. So mula doon yung Bay 1. Ang ano natin ngayon dito, yung ating challenge dito, kung ang sasakyan natin no, palabas, kasi hindi tayo masyadong kabisado sa mga sakayan ng jeep. Pero ano natin yan no, i-feature natin ngayon na kumbaga after nitong vlog na to dito sa magtutour tayo sa Terminal 2. Basta pagkakalam ko doon sa may Bay 1, Bay number 1. Doon dadaan yung mga jeep na iikot sa may Mia Road. So tamang-tama, doon tayo matutulog, mag-sleeping sa ating suki no, sa may Mia Road. So malapit lang yung madadaanan yun, di ba? So ito yung Terminal 2, malaki, next to Terminal 3, pero hindi siya chaotic, hindi siya rumble trouble, hindi siya crowded. Okay, dito tayo na area. Akitin natin ha yung kailang mga dines and shops and restaurants. Basta may Jollibee dito, pero hindi siya typical na Jollibee na meron talagang upuan, unlike sa Terminal 3. Yun yung dati ko napuntahan dito. Kaso nga lang, that time is gabi siya, no? Madilim. Kaya hindi masyadong malinaw ang kuha ng ating camera. Ayun no, tanaw natin yung jeep, modernized jeep yun no, your minibus. So yan po yung sinakyan ko dati nang ako'y pumunta sa aking tinutulugan.
sa may Mia Road. Mamaya na yan, no? So dito muna tayo sa second floor. Explore muna tayo dito. Okay, merong convenience store dito sa labas. Di ba? Very arranged, no? Very organized, malinis. Hindi siya gulo-gulo. Nice one. So, parang gusto ko na sabihin, good job, SMC. Very good, Ramon Isang. So ito na yung sa second floor or second floor level na I think siya yung parang sa na rin sa Terminal 3 na drop off area ng mga nagsakay ng taxi. Wait lang, okay? Pero hindi ako sure kung ito ba talaga yung dropping point. Yun na nga kasi may mga taxi May mga taxi tayo nakita dito. So dropping area to dito ng mga taxi. So yung baba naman ay ang pick up point or pick up area ng mga may sundo. Yan. Wait lang ha. Okay, ito pick up and drop off pala. Okay, nakalagay. So, pick up and drop off B25 to 28. So, asan ba ang B25 and 28 dito? So, parang doon, no? Ayun, no? 25 and 28. Okay. Zoom in natin, ha? So, basta dulo to dito. Pinakadulo ang 28, 27, 26, 25. So, apat na bay, no? 25, 26, 27, 28. Yun, zoom in natin. Yun. So, yun yung pick up and drop off area. Pero kita naman natin dito na may iba na bumababa na talaga. Dito pa lang. Yun, gulo-gulo na dito, Balagbaga na. Ayan. Yun, baba na. Kasi may area dito na parang entrance, no? Yan, entrance area. So, hindi na siguro tayo makapasok dyan. Kasi na yan para sa departure area. So, wala naman tayong hindi naman tayo magdi-depart. Wala tayong flight na dito dadaan. Kaya dito natin sa labas. Yan yung Jollibee natin ko sa inyo na napunta ko din dati. Hindi siya typical na Jollibee na fast food chain na merong mga dining area. Like, bench ka lang kakain. Parang take out ang datingan. Okay, ito yun, Terminal 2. Okay, tara, explore tayo dito. So, kung dito yung drop off and wait lang ha. Pick up and drop off area sa B25 to 28 dito sa second floor, departure level. So, ibig sabihin meron din sa baba dalawa. Okay. Kasi di ba sa Terminal 3 is lang siya. Ang second floor level nila is 4 drop off lang talaga siya. Yun, Jollibee. Wala nang laman, okay, nilipat. O yan, bagong gawa. Yan. Sige, pupunta natin mamaya, saglitan natin yan. Pero this time, dito muna tayo. So, ito yung Philippine Airlines. Tapos doon naman sa ating dinaanan kanina is AirAsia. AirAsia, doon na area, portion. At dito naman ang
assignment or yung lugar ni Philippine Airlines or PAL. Okay. So, manifesting makasakay tayo dito ng PAL, ng ma-experience natin dumaan dito sa Terminal 2 na departure area. Grabe manifesting talaga. Hirap kasi mag-book ng flight via online hindi ko masyadong kabisado, although kaya naman, madali lang yan kung nagawa ng iba na mag-book online sa PAL tsaka AirAsia online. So much more magagawa ko rin yun. Dati hindi to dito dati ganito ka linis, ka spacious. Ngayon very spacious na siya, very malinis na, napakaluwag. Ang galing, nice one. The best talaga tong SM. Yan ang advantage kapag ipapahawak natin, ipaprivatize ang mga facilities, kasi talagang matutugunan talaga yung mga dapat tugunan, kasi pag government management, wala talaga mga pulpul kasi mga natin di ba? Yung ating mga kagawaran, mga departamento, mga pulpul, mga inutil, walang creativity, walang maayos sa plano. So ito yung tinutukoy ko sa inyo na Jollibee, na hindi siya typical na fast food chain na merong dining area. So yan lang, tayuan lang, tapos yung iba nakaupo dyan, di ba? So Girl Scout, Boy Scout na ang datingan. And ito naman siya na Jollibee, I think bago lang to dito, bagong construct, di ako sure, or baka Jollibee to exclusive sa mga Tagaloob. Okay, so siya, Jollibee pa rin siya kasama dito. So parang ginawa siya exclusive na space, close space para sa mga gusto talagang kumain, mag-dine. Kita niyo sila, di ba? Okay, di ba? Mas malinis ngayon ang Terminal 2 departure and arrival area. Mas hayahay, mas maluwag, mas spacious, mas maaliwalas sa mata, di ba? Compare nung una, last year okay na po pag-vlog ako dito. So maraming thank you sa mga nanonood dyan. Next ating i-vlog ay yung pagsakay ng jeep papuntang Mia Road. Bye bye, Indingats. So ito yung as a whole nakuha dito. Alright, thank you for watching. We're done here at Terminal 2 departure and arrival area. Thank you for watching. Sa susunod na vlog ay ang pagsakay ng jeep papuntang Mia Road.